Kung dito po sa Luzon ay merong weteng, sa Visayas ay merong masyaw, sa Mindanao ay ano po ang tawag sa palaro? Sa Davao City po is last two. Plus 2. Last two po, Your Honor. Plus 2. Kilala mo ba kung sino ang mga nagpapalaro sa Davao? Marami pong mga financier doon, Your Honor, kasi sa Davao kasi is kumbaga open si Mayor Rodi doon sa last two kasi hindi naman tinatakbuhan ng mga financier yung mga nanalo. At saka doon sa mga maliliit po na yung mga pobre po, kumikita din sila ng 200, 300 daily. Kung makapanalo, may komisyon sila. Meaning, buhay-buhay lang ang tawag doon sa last two. Kung sa madaling sila po ay nabubuhay, no? Dito sa palaro. Opo, Your Honor. Kilala mo ba sila Barangay Captain Romeo Baquerel, Barangay Captain Kilala po Salvador? yan. Kilala niyo rin. Kilala po. Barangay Captain Bandayan? Kilala po. May alam ka ba na sila po ay nagpapalaro din? Sila ba'y involved sa palaro? Ang pagkaalam ko po na nagpalaro is si Barangay Captain Baquerel. Ipakumpare ko siya eh. Sila ba ay kasama mo sa mga palaro? Ikaw ba'y nakikinabang sa palaro? Hindi po, personally hindi po. Pero nagbibigay sa akin ng pera, minsan. Hindi nakikinabang ka dahil may natatanggap ka. Tama ho ba? Hindi naman. Minsan yung December, binigyan ako ni Kapitan Baquerel ng 100,000. Binigyan niya ako. Totoo ba na nagbuo kayo ng tinatawag na Davao Group na para mag-expand o mas lumawak pa yung inyong palaro, no? Ang balita namin sa aming investigasyon sa Davao ay naglayon kayo na makakuha ng mga STL franchises, no, sa mga magaganda, sa mga juicy, tinatawag na juicy areas tulad ng Cavite, Laguna, Bulacan. Yan daw ay binuo yung Davao Group at ikaw daw ay isa sa mga nagsabi sa grupo na ang magpapacilitate o ang susubok na kumuha ng prangkisa. Totoo po yun, Your Honor. Ganito ang istorya noon. Month of before ako nag-retire, after doon sa pag-testify ko dito sa Senate, month of November, kung hindi ako nagkamali, o late of October, inibita ako ni Kapitan Baquerel na mag-ano kami dito sa Manila dahil may pinakilala ko sa kanya na parang gusto din mag-finance ng STL dahil magpatulong kung makakuha ito ng prangkisa. So yung siguro mga 5 days ako dito, sama-sama ako sa kanila. In fact, na-meet ko din personal, dinala ako ni Kapitan, kasama ko nga noon si Basti Duterte. Na-meet ko personal si PCSO Chair Corpus kasi inibitahan nila na kumain yung isang kainan sa Makati. Then nakinig lang ako sa kanilang pinag-usapan kasi plano ko rin na wala naman akong ginagawa doon sa Davao. Nung nandito ako, nag-follow up ako sa retirement ko is parang sumasama sa wala ko sa kanila na libreng kain, minsan binigyan akong pera pang hotel kasi parang personally na naramdaman ko na parang dahil na-expose ako noon sa Senate investigation and then kumbaga parang successful kong yung pagsisinungaling ko at saka it appears na tao talaga ako ni Mayor, Presidente. So parang naramdaman ko na gamitin nila yung personality ko para maka-influence.
So hindi naman umubra doon kay Chairman Corpus. Yun po. Kumbaga, yung grupong yun, yung binabanggit na sa tawagin na nating Davao Group, no? Naglayo ng kakuha ng, sabihin na nating ilang hanap buhay. Sa dahilan, gagamitin na nga, tulad na sinabi mo, yung connection dahil ikaw ay identified kay Pangulong Duterte. Opo. So ano po ang nangyari kay Chairman Corpus? Kung inyo po nakausap, yung inyo pang prangkisa ay inaprobahan o hindi po? Hindi po ako nag-apply ng prangkisa, Your Honor. Nakikinig lang po ako. Pero nakiusap si Kapitan, ipagkasama pa namin noon isa si attorney, yung sekretary ni Basti, Lumbatan. Pero nag-discuss na doon si attorney Lumbatan, si Chairman Corpus, at si Kapitan Bacarel. Si Basti hindi naman nakikiusap. Hindi naman. Parang ginamit na din si Basti para Baka sakali makakuha. maka-influence. Yes, oo. Okay naman si Chairman Corpus sana. May tinatawag kasi na may term sila doon na bigay niya yung kung pwede, Visayas at Mindanao. Pero yung gusto ng grupo ni Kapitan Bacarel na yung grupo ng dito sa especially Laguna, Cavite, Batangas. Yun yung mga medyo malalakas. Kumbaga juicy areas. Yun po, yun Tama po. ho ba? Yun po. Pero may tinatawag, may term sila doon na basta yun, parang juicy, mga juicy area. Pero sa pagkarinig ko, hindi pumayag si Chairman. Totoo nga ho ba, Arthur, no? Nung matapos yung meeting, kasama po ba yung anak ni Chairman Corpus na si Migs Corpus bilang kanyang executive assistant? Yes. In fact, iniwanan kami ni Chairman Corpus, hindi siya kumain. Naiwan doon ng kanyang anak. So, yun na ang nakipag-usap doon sa kay Kapitan Bacarel at kay Attorney Lumbatan. Yung anak niya. Totoo bang pagkatapos nung meeting na yon at nung meeting na, nung umalis po si Chairman Corpus, nung hindi po na-aprobahan ang prangkisa para sa grupo, ay may sinabi ka raw kay Migs Corpus na medyo hindi maganda? Opo. Naalala niyo pa? Opo. Pwede niyo bang pakisabi rito? Total, sabi niyo nga katotohanan. Pakisabi kung ano po ang sinabi niyo kay Migs Corpus. Ganito po ang takbo ng istorya. Kasi i-explain ni yung anak ni Chairman Corpus na yung tatay niya na-threaten ng mga malalaking financial dito sa Luzon. And then, sinabi ni Kapitan Bacarel, threat lang pala ang kapalit para maokihan yung mga prangkisa. Then sinabi ko rin, i-treat na lang natin yung tatay mo para maokihan din ang prangkisa nila ni Kapitan. Yun po. Yun ang totoo po. Salamat. At buti naman at sinabi niyo rin na Arthur, no? Totoo rin po ba na yung inyo pong grupo, yung Davao Group, no? Hindi ko po, Your Honor, hindi ko po grupo yun. Pero kasama nyo? Kasama-sama lang? Nagsama lang kami for 5 days at that time. Pero sumubok din ho ba kayong kumuha ng customs brokerage? Sa Davao po. Kumuha kayo? Sumubok kayo? Hindi ko na po tinuloy dahil doon sa issue of smuggling. Pero 2012, nakapag-operate kami doon. Meron kaming tinayo na isang brokerage. Ito, pinamunuan ang nag-manage si Mark Suico. Nung pumutok nakapag-operate kami siguro mga 5-6 months. Ang trabaho ko doon is protection. Nung pumutok ang smuggling sa Davao, pinatawag ako ni Mayor. And then, sinabi ko sa kanya na wala naman direktang rice smuggling sa Davao. Galing lahat Manila.
And then, isa ako doon sa kasama. And then, in fact, tinanong niya kung kilala ko ba si Davidson Bangayan. Sinabi ko, personally, hindi. Pero, meron akong nakuhang picture ni Davidson. So, binigay ko kay Mayor. Then, tinanong pa nga niya ako kung kasali si Pulong doon sa operasyon namin. Then, sinabi ko kay Mayor na in fairness naman kay Pulong, hindi. Toto, di po ba SPO3 Las Cañas na matapos yung iyong retirement ay nagplano rin kayo makakuha ng isang parang van terminal na kayo po ay magpapatakbo sa Davao? Ano po yun, ano? Yung parang terminal ng mga sasakyan. Yes. Nagka-pwede kayo? Yes, in fact, nag-audience kami personal kay Secretary Tugadi. Kasama ko 2 barangay captain at meron ding si Barangay Captain Salvador, Barangay Captain Bantayan, and then may mga taga Bulacan na leader ng transport group ng Bulacan. Tanong ko lang na ito ba yung napagbigyan o hindi? Hindi Natuloy po. ba ito? Hindi? Hindi po. Hindi rin po. Yes. So, matapos yung PCSO, tapos ito. Panghuli ay nagkaroon po ng isang proyekto, medyo malaking proyekto, no? Sa may Toril, Banawan, 53-kilometer coastal road. Ay kayo po ba ay sububok na makapag-supply ng quarry para sa proyektong ito? Ganito po. Kinausap ko po. Ano lang, yes or no lang? Sumubok po kayo Yes o po, hindi? yes po. Apo. Yes po. May elaborate, sige po. Nung nabalita na may project sa Davao, si Kapitan Bantayan nagbigay sa akin ng idea kung saan tayo makakuha ng supply ng yung mga lupa dahil pantambak. Nirefer ko po siya si... Ito ba lahat na to nangyari after nung mag-testify ka rito, October 3, 2016? Yes, Mr. Chairman. So parang tumaas yung face value mo nung after mag-appear ka kasi deny ka ng deny eh. Parang, dito, di ba? Parang ganun, Mr. So Chairman. maraming lumapit sa'yo. Maraming lumapit. Malakas nga ito kasi sinasabi na very close kay Mayor Duterte, ngayon Presidente. Kaya talagang bumaha yung mga lumalapit sa'yo at Yes, po. sumasama ka naman. Yes po. Sa kasamaang palad, anong score? 0-4. Zero po, Mr. Zero. Chairman. Yes po. Yan. Sige, please continue. Mr. Chairman, it appears that our witness here, hindi strike 3, mukhang naka-strike 4 within that period, no, after the retirement. Sububok lang, alam mo, SPO3 Las Cañas, lahat naman po na magre-retiro, particularly mga pulisan, kilala po natin yan, iniisip yung kanilang kinabukasan. No? Hindi naman masama ho yung maghangad kayo. Kaya lang, it appears, Mr. Chair, that mukhang naka-strike 4 ho kayo. Walang, kumbaga wala hong natuloy. Nabokya doon sa mga hinangad ninyo. Your Honor, hindi po ako ang naghangad, ako po ang nilapitan. Wala naman akong kapitan. Tatanungin ko lang ho, yung inyo po mga kasama na banggit kanina, no? Si Jim Tan, Sunny Benaventura, at si SPO4 Gloribel, sila po ba ay retired na rin ngayon, retirado na rin, o nasa aktibo pang serbisyo? Ang active lang si Jim Tan, SPO4 Jim Tan. Yung the rest, marami nang nag-retire po. Kagrupo nyo sila, tama ho ba? Si Jim Tan, nakagrupo ko po nung heinous crime group na. Itong grupo namin kay Gloribel during the time of anti-crime unit. Sila po, kamusta naman ang kalagayan nila ngayon? Sila ba'y napagbigyan dun sa mga... Sila ba'y na-i-appoint after retirement o nabigyan ng pakinabang o nabigyan ng hanapbuhay matapos sila magretiro? Hindi ko po alam, Your Honor. Ay, hindi nyo na po sila nakakusap matapos kayo mag-retire? Si Jim, last ko siya nakausap nung nag-appear kami dito sa Senado. Arthur, kasi nainip pa lang akong tanongin ni Senator JB. Sumaba ba loob nyo na 0-4 kayo? Masama ba loob nyo?
Ako po hindi po kasi 100,000 po allowance po kay Mayor. Hindi, itong na lahat ng nilalakad nyo, nilalapit yung mga kaibigan lumapit sa inyo, ni hindi malaki napagbigyan, ang tanong, sumama ba yung loob nyo? Hindi Nagtampo po, kayo? hindi po Mr. Chairman. Hindi ba normal sa tao yung magtampo? Parang hindi ka panipaniwala na hindi ka napagbigyan sa haba ng pinagsamahan niyo ilang taon? Kasi po wala At naman po. sinasabi mo nga pa, pumapatay ka dahil sa utos, tapos hindi ka man lang napagbigyan, hindi ba natural sa tao sumama loob? Pag sinabi mong hindi sumama loob mo, hindi ka normal. Wala naman po akong Hindi. Nagdamdam ka. Huwag na, i-ano natin, euphemism ng konti, nagdamdam ka ba? honestly po, Mr. Chairman, wala. Kasi ito pong plano kong Hindi ko dinudugtong dito. Sinasabi ko lang po sumama loob mo o nagdamdam wala ka. po, wala po. Sige, salamat. Tatanungin ko lang, no? So susuga ko lang yung sinabi ng ating chairman. Kailan ho kayo na-reject na ito, halimbawa, yung kay Chairman Corpus, was it before the Senate hearing? Nung una, no? Yung unang pag-appear nyo rito, ito yung o kaya pagkatapos na? Na-reject po is, wala po kasi hindi naman ako ang nagkipag-usap kay Chairman. Oo nga po, pero mga anong panahon ho yun, yung hindi kayo After- pinapabigbayan? After the hearing. After na? Yes. After na ho? Yes. So yung sa doon po sa quarry, pagkatapos na rin po. Yes, pagkatapos na po. Wala naman po akong kinausap doon. Yung po sa van terminal na nakausap nyo pa si Secretary Tugade, gaya nyo nabanggit, ay kumbaga tinabla rin kayo after na rin ho ng hearing. After na nung previous hearing. After previous hearing, pero hindi naman po ako ang tinabla niya. Yun naman barangay captain na kausap niya. Okay lang ho, pero doon na, yun na po tinatanong po natin.